Kahit may dumating sa atin na mga katulad ng Moabites, Ammonites, pero pa isa paalala. Pero lapit agad sa Diyos. Wala naman tayong ibang kakailanganin eh. Hindi natin kakayanin kung tayo lang. Hindi katulad ng wari, iba, pag may problema kasi iba ang tinatawag eh. Iba ang hinahanap. Yung iba yung mga nakamotor ang hinahanap. Sa iba. Pero tayo hindi. Bilang tayo mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos. Ano man ang dumating sa ating buhay, una nating tinatawag, nilalapitan yung ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige po, tumayo po tayong lahat. Tayo po ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kikilalanin natin siya. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kasi we do not know what to do, Lord God, but our eyes are upon you, Panginoon. Purihin ka namin. Kikilalanin namin, Lord God, ang iyong kadakilan, Panginoon. Tataas ka namin dahil sa iyong kabutihan sa buhay namin. Hallelujah. Magpupuri kami sa iyo, Panginoon. Amen.
taon. Sorry. Gawin po natin panalangin ito.
Magandang umaga po. Magandang umaga po sa atin lahat. Amen. Amen. Ang awit din po natin kanina, sabi ko doon, na dapat purihin, sambahin, dakilain po ang ating pong Panginoon. Amen po ba? Ito po ang karapat-dapat na pagtanggap, pagkilala natin po sa ating pong Panginoon bilang ano po, yung ating pong Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. Tayo po ay naharap. Marami po tayong mga kinakaharap. Hindi ka masasayang problema. Yung pamumuhay po natin sa ngayon. No po, no. Marami po tayong mga pinagdadaanan. Marami po tayong lakarin. Marami po tayong akbarin. Marami po tayong mga plano, mga gagawin na lahat po ito para po sa Panginoon. Di po ba? Dapat ganun po. At umaga ito ay magandang umaga po balik. Bagay sa mga kapatid po natin nasa online, mga nasa bahay po at hindi po nakarating sa lugar nito. Magandang umaga po at pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Amen. Lord, patuloy nga po kami lumalapit at patuloy po kami nagpapasabog. Inalagay po namin sa iyo sa aming pong kalagitnaan. Ikaw po ang manguna, mangusap sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Tulungan kami at patuloy nga po na maunawaan po namin. Lord, yung buhay po namin, wala po dapat po namin gawin. Wala po dapat po namin isa pamuhay bilang mga anak mo. Naniniwala po kami, Panginoon, na lagi ka po namin kasama at hindi mo kami iniiwanan. Lagi po may patnubay ang Santong Espiritu sa buhay po namin upang kami po ay patuloy po makapamuhay. Lord, sa ayon sa pananampalataya na pinagkatiwala mo nga po sa buhay po ng bawat isa. Kaya Panginoon, sa umaga ito ay patuloy po kami nagpapasalamat, nagdatakila at pinupuri po ang dakilang pangalan mo, aming Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Kaya po nabagay ito kasi topic po natin ay overcoming faith. At lahat po na bagay sa buhay po natin, ipabuhay po natin ngayon. Ano po mga kapatid? Yung mga nangyayari po sa atin ngayon, kapag patagumpayan po natin ito, saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ayon sa ating pong pagtanggap, ayon po sa ating pong naisin. Di po ba? Hindi mo tayo lahat pananampalataya. Di po ba? May po ito. Lahat po tayo ay mayroon po na pananampalataya pero hindi po magkakasinlaki. So yung tatag. Amen. Pero ang tutukuyin ko po sa umaga ito kung paano po natin malalampasan, mapaglalabanan, paano po natin mapagtatagumpayan yung ating po mga lakarin sa buhay po natin ngayon. Lord, di ba? Yun po ang ating pag-usapan. Ayon po sa 1 John chapter 5 verse 4. Aside po dyan. Yan po, whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sabi po dyan, napagtatagumpayan. Sabi, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, sabi po dyan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, magtatagumpay po tayo. Hindi po sa ating pong kalakasan, hindi po sa ating pong kapangyarihan, hindi po sa ating karunungan, hindi po kung anong meron tayo. Ang sabi po dyan, sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon bilang mga anak niya. Amen. Kaya, what to worry about, di ba?
Lahat po tayo mayroon pong sabi yun, lahat po tayo ay magtatagumpay, lahat po tayo ay magwawagi sa ating pong lakarin dito po sa buhay po natin. Ano po pong pinagdadaanan po natin? Manampalataya po tayo na kaya po natin mapagtagumpayan yun. No, hindi ko alam kung ano po mga pinagdadaanan nyo. Pwede mo yung sa pera. So, yung sakit, kung ano mga yung gusto nyo po mangyari. Pero, I believe God is always with us. Amen. Kaya, sabi ko, how to have victory in your faith walk. How to have victory in your faith walk. Paano po tayo magtatagumpay sa ating po mga lakarin sa dito, sa ating po, sa mundo na ito. Manil po naman tayo sa mundo ito. Ano ba yung mga lakarin po natin? Paano po tayo magtatagumpay po dito? Amen. Bago po tayo magsimula sa ito dito, ay gusto po kayong bigyan ng isang statement sa iyo na sana ay mag-agree po kayo at hindi po kayo mag-agree. Ito po yung gusto po iparating po sa inyo. We live in the most spiritually anemic time in the history of the church. Napapansin niyo po ba yung salita, anemic time? Pag sinabi po natin anemic, ano po yun? Maputla, hindi luto, diba? Pag sinabi po anemic, kulang sa sangkap, diba? Malamya, tama yun. Yun po yung anemic. Kumbaga sa isang tao, sa dugo niya po, pag anemic, ano po makikita mo sa kanya? Maputla po. Ganun daw po yung ating pong buhay spiritual. Kasi hindi pa tayo nakakarating sa perfection na inigay po ng Panginoon. Tayo po ay hinuhubog pa rin po ng Diyos sa buhay po natin. Pinapalakad pa rin po tayo sa mga proseso na magpapalakas, magpapatatag. Hanggang mating po natin yung naisin po ng Panginoon sa atin, yung glorification. Mangyayari po yun. Kailan po mangyayari yun? At tayo po ay wala na dito siguro po, no? Kasi wala na tayong haharapin pa mga problema, mga pagsubok. Ang lahat po bibigyan po sa ating Panginoon yung kaligayahan, kapayapaan. Di po ba? Amen po ba doon? Amen. We live in the most spiritually anemic time in the history of the church. For instance, that it seemed to you that the church seem to be helpless in stemming the tide of ungodliness around us. And the battle for the great moral and spiritual issues of the day is being won by the forces of darkness and evil. Yun. Sabi po dyan sa ating pong buhay Kristiyano, nilagay ko po sa ating pong mga pamumuhay po. At niwala po tayo kasi nakikita po natin na nais po natin na makapamuhay po tayo ng kalugod-lugod, na dapat, kung ano po yung dapat na ipamuhay ng isang manampalataya. Pero, tingnan po dyan, sabi dyan ay, bakit? Marami pa rin, no? Na, kaya sabi dyan, spiritual anemic eh. Marami pa rin na hindi pa rin totally na kay Lord. Di po ba? Hindi po ba yan? Hindi pa totally. Bakit po ba? Kasi dito pa tayo sa mundo na ating pong ginagalawan. Mga po tayo mga kinakaharap. Mga sitwasyon sa buhay po natin. Honestly, talaga po, totoo po yun. Na kahit sabihin mo, Kristiyano ka, kung siya nadadala ka pa rin ng mga sitwasyon sa buhay mo. Kaya sabi niya, tumataas pa, yung nag-uugat. Gusto niyang hawakan tayo. At yun po yun. Sabi niya, dapat din po makapanalo yung evil forces. Amen. Pangalawa po,
we live in the most spiritual times in the world church. There doesn't seem to be any power in our pulpits or our views. Amen. Parang kami yan. Amen. Sabi, narinig po yung isang nang dumalo po ako ng isang ng libing po ng aking pong pamangkin. Sabi po ng isang paglibing. Napakaganda ng homily ng pare. Yung homily, ano ba yung homily? Yung sermon ba tayo doon? Yung sermon ng pare daw po. Ganda po. Sabi niya, maganda nga, sana mangyari to sa lahat na nakapakinig. Dapat yung sermon na yun ay makita sa buhay ng mga nakikinig. Dapat, sabi niya. Kaya, sabi dyan, kahit hindi po kami naniniwala, hindi po kami yung sa amin po mga sermon na ginagawa, no? Hindi po kami nakakatiyak kung meron po itong epekto sa atin. Amen? Kasi mga po nakikinig lamang. Pero hindi po sinasagawa yung mga nahilig nila sa sermon. Amen. Paano po that Satan is tongue his nose, yung kanya pong ilong, at God and the church. Yung kaya po enemy kasi si Satan, paano yung parang iiling-iling lang pag yung isang Kristiyano nakikita niya. Totoo ba yan? Ba't iiling-iling si Satan? Siguro sabi niya, may chance pa para mabatak itong tao na ito. Bakit? Kasi anemic pa. Anemic pa yung kanya pong panampalataya. Anemic pa yung panampalataya. Kaya sabi ni Satan, nakikita niya. Amen. Sumunod to. We live in the most spiritual anemic times in the history of the church. All of this true, and sadly much more. The question for us is why more professing Christians don't have the victory? Like po, professing Christians. Sabi po, Kristiyano, pero ano po, hindi po nagtatagumpay, hindi po pinagtatagumpayan yung kanila pong mga lakarin sa pamumuhay, hindi po nagtatagumpay. Lagi pa rin po naghahantay na ang Diyos pagpalain, pagtagumpayin sa kanila po mga naisin. Professing Christian, sabi, Kristiyano, pero hindi pa nakikita sa buhay na mananagumpay. Okay po. Sumunod po. Kaya sabi dyan, those who are born of God overcome the world and that we achieve this victory through faith. Ang isang born of God, anak ng Diyos, ay napagtatagumpayan yung mundo and we achieve this victory through faith. Yung pananagumpay ay nakikita sa buhay po ng bawat isa bilang may panampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. There are three thoughts concerning the kind of faith that make us the victory instead of the vanquish. Pag sinabi pong victory, yun po yun, mananagumpay. At yung vanquish, yung talunan. Ayan. May tatlong kaisipan o dapat po nating tignan sa ating pong buhay
mananampalataya, buhay anak ng Diyos. Ano ba yung tatlo na ipapakita ko po sa inyo sa umaga na ito? Okay. Yan, dito na po tayo sa ating pong topic. Introduction pa na po yun. Amen. What is overcoming pain? Okay po. Overcome, ibig sabihin overcome, base po sa word na overcoming, overcome from the Greek word, ikaw. Hindi po ikaw, not tayo. Meaning to mightily prevail over, Pag sinabing mightily prevail over, yung kamamanghang katagumpayan sa lahat ng bagay na meron po tayo. To master kaya mong talunin. To be victorious, yung mga tagumpay. Diba? We have a choice in every situation to either be a victor or to be vanquished. Kaya, tama po yung sabi kanina. Tayo po ay namumuhay po sa spiritually anemic na condition po na ating po pananampalataya. Kasi meron pong tagumpay, meron pong talunan. Kaya, yun po yung definition ng overcome. No? Yung overcome, yung mapagtagumpayan po natin yung anumang sitwasyon meron po tayo sa ating po pamumuhay. Bilang mga anak po ng Diyos. Jesus wants us to experience, Jesus wants us to experience His life in all of its abundance. But too many Christians today are allowing themselves to be defeated by the world, the flesh, and the devil. Sa buhay po natin, bakit po tayong karanasan, bakit po ngayon bilang mga nagpaltaya, bakit po pinaparanas sa atin po ang Panginoon po natin? Na gusto niya tayo bilang mga manampalataya, makapamuhay po tayo ng tagumpay sa lahat po ng sitwasyon na ating po mga pinapamuhay sa ngayon. Pero sabi po dyan, marami daw mga Kristiyano, kaya nga po, marami pa mga Kristiyano na hindi pa rin lahat, no? Na may pa rin po lahat, hindi po naman lahat, nakakaranas kung anong mga tawag po ng mundo. Ano ba yung mga tawag po ng mundo? Yung mga uso, yung mga gawa ng mundo sa ngayon, may pa rin mga Kristiyano, nakikiisa at gumagawa. No? Yung flesh po natin, yung ating pong laman, kasi ito yung kalaban po natin, laman po natin, na nag-uumikil pa sa buhay po natin, yung mga tukso ng mga flesh po natin. No? At yung higit sa lahat yung devil na aside po sa ay nariyan lang po sa atin pong tabi. Kahit po dito, no? Ewan po ba? Marami po mga isipan na sumasagi po sa atin. Nagbibigay po ng doubt, alalahanin. Yun po kasi gawain ng devil eh. Amen. Amen. Ano yung tatlong thoughts na dapat po nating makita, na-involve sa ating pong pananampalataya? Sabi yan, overcoming faith, involved and adoring worship. Pag sinabi po nating involved, nakapaloob sa ating pong pananampalataya. Pag ikaw na nananampalataya, sabi po dyan, ay ang iyong pagsamba ay yung kalugod-lugod po sa ating pong
Panginoon. So to say, no, sa atin pong pagpupuri, pagsamba na ginagawa po natin, no, gusto nakakalugod po, narito tayo sa ating pong King of Kings, sa kanyang pong harapan, pero hindi po nakikita yung paano po natin siya nasambahin sa Espiritu sa katotohanan. Sa point po, hindi ko lang po siya sabi, andito yun na. Yun po yung pinapalating ko lang po sa inyo. Na yung panapataya, kailangan po yung napataya ka na si Lord, yung Panginoon, dapat ibigay mo yung best para po sa Kanya sa worship, sa pagsamba sa Kanya. Ipahayag mo sa buhay mo kung paano mo siya sasambahin. Amen. Amen. Kaya sabi dito, adoring worship begins by acknowledging what we are in Christ. Acknowledging what we are in Christ. Sabi diyan yung past po natin. Ano ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon dahil nanampalataya ka sa Kanya? Ano ba yung naranasan mo sa Diyos ng dati mong pamuhay na binago niya, inalis niya sa atin? Ano ba yung mga bagay na naranasan po natin sa buhay po natin? Kaya sabi niya, praise God for what we already have in Christ. Sa ngayon, no? Sa dati natin pamuhay na bago na, binago na ng Panginoon. Hindi pa dapat natin ito pagpasalamat sa Diyos? Purihin po siya dahil hindi po natin kayang gawin yun. Amen. Kahit ano pong gawin nating resolution, kahit pumasok ka doon sa, ano mo tawag daw yung, life in the Spirit seminar. Pero kung hindi mo i-acknowledge yung Panginoon sa buhay mo na yung panampalataya, meron tayo at sambahin po natin siya, pasalamatan sa ginawa niya po sa atin kung anong meron po tayo ngayon. Amen. Amen. Kaya sabi po sa Romans chapter 8 verse 37 hanggang 39, no, sabi po sa no, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Sa lahat ng mga ito, ano mang meron po tayo, na nakaraan po natin, na napagtagumpayan po natin, binago po tayo ng Panginoon. Lahat po na ito ay dahil sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin, binago niya tayo, no? Sabi yan, na ang Diyos po natin, mahal niya po tayo. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come. Sabi yan, lahat ng bagay daw po, ano ba yung mga bagay na dapat po natin pagpasalamat sa Diyos? Yung mga nakakapagling lang sa atin nang hindi po tayo nakakakilala sa Kanya. Ano ba yung mga bagay na ginawa natin na sa tingin natin tama pero mali pala yun sa Panginoon? Ano ba yung mga binago sa atin ng Diyos? Kala natin yun. Yung mga ganung bagay. Sabi yan, yung mga kaya sabi yan, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. It is Christ Jesus our Lord. Yun dapat natin pagpasalamat. Amen. Na yung pagbabago, yung bagong buhay po natin, na meron po tayo, pagpasalamat po natin to sa Diyos, pagkat inalis na po tayo sa dati natin pamumuhay. Alam natin po, mapapahamak po tayo. Pero bigyan po tayo ng bagong buhay ng Diyos. Bigyan niya tayo ng bagong buhay. Kaya dapat lang po siyang sambahin. Wala po makakagawa nung kundi ang Panginoon lamang sa buhay po natin. Hindi po ba? Dapat bigyan po natin siya ng pinakamataas sa pagsamba sa buhay po natin.
Yun po, nasa doon. Other worship begin by acknowledging what we are in the God presence. Adoring worship begins by appropriating what we have in Christ. Kung anong meron tayo sa ngayon. Appropriating. Pag sinabi po natin appropriating, bigyan po natin ng panahon, ng time, ng paggawa, ano ba yung binigay po sa inyo ng Panginoon. Sa ngayon, paano ba natin ito mabibigyan pagsamba natin po Panginoon, yung mga meron po tayo sa ngayon. Paano ba natin mapapalakas to? Paano ba natin mabibigyan ng pagkilala sa buhay mo yung anong meron ka? Paano ba ito papalagan? Paano ba papalagan ito sa buhay mo? Amen po ba? Natutuwa po ba kayo na kayo po ay anak na ng Diyos? Amen. Amen. Di po ba? Amen. Paano natin sasabihin na anak tayo ng Diyos? Paano natin mapagyayaman kung anong meron tayo sa ating pong Panginoon? Di po ba? Tama po ba yan, mga kapatid? Kaya sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20, Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Lahat ng meron po tayo dapat po ay sabi po dyan, ay maniwala po tayo sadyang papasaganain ng Diyos sa buhay po natin ito. Kasi pagka lumikilos ka, pinagyayaman mo, bibigyan naman sa iyo yung pagpapala ng Diyos. Kasi pag pinapahalagan mo kung meron ka, niniwala po ako ang Diyos, nakikita po yung ating po mga pagsisikap, paggawa, para nga po mapahalagan. Bigyan natin ng pagsamba, pagsalamat kung ano po ang ginagawa po sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, adoring, worship begin by appropriating what we have in Christ. Ephesians chapter 3 verse 20. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us the spirit of fear, but of power and love and a sound mind. Amen. Sabi dyan, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot. Dapat matuwa po tayo. Kasi, we are more than conqueror. More than conqueror. Ay, higit po tayo mananagumpay. Yung takot po ay sa isip lamang po yan. Dapat mapagtagumpayan po natin yung isipan po natin, yung takot. Kaya sabi ko po, kahit yung sakit, sa isip lang po yan. Pag inisip po na may sakit ka na. Amen. Pero isipin mo magaling ka, anong gagawin mo? Aak ka na magaling ka, di po ba? Hindi mo didibdibin yung sakit ko ang meron ka. Alam mo, ang Diyos, mahal ka ng Diyos, at papagaling ka ng Panginoon. Amen. Paul praised right that Jesus said, I will build my church and the gate of hell will not prevail against it. Yan po. Ang kaharian po ng Panginoon ay narito na po sa atin ng buhay. Amen. Ang paghahari po ng Diyos, kasama po natin. Amen. Pagkasama po natin ng Diyos, walang pwedeng makapanaig sa buhay po natin. Amen. Dapat balatayanan po natin yan. Amen. Maniwala po tayo.
Wala pong makakapanaig sa buhay po natin kung naniwala po tayo kasama po natin ang Diyos. Amen. Kaya sabi yan, all the force of the Almighty God will give you the victory. Sabi yan, all the force of the Almighty God will give you the victory. Ang lahat ng kapangyarihan ng Panginoon ay bibigyan tayo ng katagumpayan. Sabi yan, over and any oppositionary forces that seek to thwart the completion of God's forward marching army. Ahadlangan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga angel na kasama natin sa buhay po natin na nasa ating pong tabi. Amen, nasa tabi po natin. Bakit po? Para siya po yung tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan po natin yung ating po mga lakarin o yung mga ginagawa. Amen. Amen. Para ma-complete po natin, sabi po, sa buhay po natin, lagi po natin kasama ang Diyos. Para ano po? Para yung proseso ng buhay po natin na ginagawa po ngayon tungo po sa ating pong dapat kalagyan, sa ating pong pagdawalig yung time na kuhanin niya po tayo, uhubogin po tayo ng Diyos para nga po pagdating po natin sa Kanya, complete, no? Tayo nasasabi sa atin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Okay, so dyan. Adoring worship, yun nga po yung masamba ko. Adoring worship begins by anticipating what we will become in Christ's prospect. Yung pagsamba, sabi niya, pagsamba. Nagsisimula daw po to kung tayo daw po ay tayo po sa ating pong Panginoon. Lahat po tayo mayroon pong nakaplano po ang Diyos sa atin. Lahat po tayo mayroon pong blueprint ng kaya pong plano sa buhay po natin. Para pong bahay. May blueprint kung paano ito gagawin, tatayo, yung bahay na yun, na maging matatag. May blueprint po to. At sa buhay po natin, ganoon din po. Meron pong blueprint ang buhay po natin kung paano gagawa ang Diyos sa atin. Ano ba yung mga paraan ng Diyos gagawin sa atin? Naka-blueprint po sa ating pong Panginoon yun. May step by step po yun. No? Amen po ba? Kaya sabi niya yung ating pong mga inaharap, yung ating pong magaganap sa ating pong sa mga inaharap. Sabi niya, ngayon pa lang, pasalamatan na po natin, sambahin po natin yung ating pong Panginoon. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, but thanks to be to God, which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. Yeah. Lahat ng, sabi ko dyan sa 1 Corinthians 15:17, lahat ng ating pong ginagawa para po sa Panginoon, hindi po ito masasayang. Amen. Lahat po ito meron pong pakinabang sa atin. Amen. Kaya sabi niya, huwag po tayong magsawa sa paggawa. Napaka-importante po yan sa Panginoon.
upang sa buhay po natin para papurihin po natin siya. Huwag po tayo magsasawa. Huwag po tayo titigil. Huwag po tayo manghihinawa. Ano mang ginagawa po natin sa ngayon, lahat po yan, meron po reward ng Panginoon po sa atin. Ano po yung reward na kung paano natin mabibigyan ng kaluguran sa ating pong buhay, yung pagiging ganap natin sa ating pong panampalataya sa Panginoon. Kasama po yan, mga kapatid. Yung ilalagay po sa atin ng Panginoon, gagawin ng Panginoon sa atin yan. Upang makambang natin yung sitwasyon na pagharap natin sa Panginoon, good and perfect servant po tayo. Pangatlo po ay, dito po tayo, ito po yung ating pong last. Overcoming faith involves an adventurous walk. Adventurous walk. Sa buhay po, naranasan ko po yan. Pumunta po ako sa isang lugar na hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon ng lugar na yun. Sa puso ko po, parang ko po doon Manilahan. At pag dumating tayo, kasama ko yung pamilya ko. Pagdating ko po doon, hindi ko po alam yung lugar. Nag-iisa po ako, wala akong kasama, wala akong dalang pera. Napakahirap. Magkabwedya, hindi ko alam kung saan ko tatawa. Napakahirap. Pero, yun ang gusto ko eh. Diba? Sino ko yung ganong sitwasyon sa buhay ko? Makipagsapalan ako, kaya ako tungkol sa lugar na yun, na alam ko, yun yung destinasyon na ibibigay ko sa ating Panginoon. Na hindi ko naman na maayos. At doon sa lugar na yun, nakapamuhay ako. Kung paano ipapamuhay, yung kanilang pong mga kultura, kung ano yung sitwasyon po doon. Nangyari po sa buhay ko yun. Way back 1985 po yun. At ito po, sabi ko dito, overcoming faith, sabi yan, involve an adventurous walk. Lahat po tayo ay naglalakbay sa panahon po natin ngayon bilang mga bataya. Yung destinasyon na ating pong pupuntahan, yung buhay na walang hanggan. Lahat po tayo ay dumadaan. Hindi po natin napagdaanan pa. Ngayon pa lang po natin na inaharap to sa buhay po natin bilang mga bataya. Meron tayong guide sa ating pong banal na salita po ng Panginoon. Pero, mahirap yung actual na gagawin mo yung isang bagay sa buhay mo. Di po ba? Amen po ba doon? Amen. Kasi hindi mo alam paano gagawin, paano mo haharapin. Kaya sabi nyo ay, ang isang manugumpay na panampalataya, handang harapin yung lakad na sa buhay. Sabi doon. Amen. James chapter 2 verse 14. Yan. Ayan. What does it profit, my brethren, through a man say he has faith and have not works, can faith save us? Amen. Sa Tagalog po mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya may panampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa, maililigtas pa siya ng ganong uri ng pananampalataya.
Faith without action is, ano sabi ko doon? Dead. Patay yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. Gusto mo mapagtagumpayan yung lakarin mo bilang mananampalataya, kaya kailangan sa buhay po natin may gawa po na makikita, na nagpapatunay, na pinangahawaan po natin yung pananampalataya meron tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi po ni Pastor Dan na nakaraan, faith in action. Amen. Faith in action. Nananampalataya ka, dapat sa gawa mo, yung pananampalataya meron ka. Amen. Malit man yan, malaki, dapat base sa ganong kalaki yung pananampalataya ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pag ginagawa natin yan, papalaki, yung maliit, papalaki ng Panginoon yan. Yung malaki lalo pang papalakihin hanggang marating natin doon sa karapat-dapat at katanggap-tanggap na bilang mga anak ng Diyos. Amen. Kaya sa yung faith in action, overcomer Christian. Amen. Pag ikaw ay gumagawa yung pananampalataya mo, ginagawa mo, victory, overcomer, yung ating pong maranasan sa Panginoon. Kaya, yung overcoming faith, dyan, overcoming faith, no? Yung, ito yung ating pong yung sa buhay po natin, mga kapatid. Ito yung ating pong kalagayan po sa ngayon. Yung buhay po natin ngayon, mga kapatid, no? Malapit na po dumating ang Diyos, ang ating po Panginoon, di ba? Malapit na dumating. Amen po ba? Amen. Sa sitwasyon po, sa mga pangyayari po, nagaganap po ngayon sa ating pong bansa, maging sa buong daigdig, sa ating pong kapaligiran, nagpapakita po. Hindi man sabi bukas, sa makalawa, sa isang buwan, sa isang taon, pero darating po, Panginoon. At tayo po ay nananampalataya. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Kasama niya po tayo sa kanyang pong kaharian. Amen. Pero, meron po tayong lakbayin. Meron po tayong dapat gawin, mga kapatid. Meron po tayong dapat isa pabuhay. Bilang mga palataya. Kaya sabi ko doon, yung pananampalataya, hindi ito nakukuha sa gawa. Pero pagka ikaw ay nananampalataya, may kalakip na gawa to sa yung mga pananampalatayang kalitasan na tanggap natin. May bilang mananampalataya, dapat mayroon itong kalakip o yung mayroon ka, may paggawa dapat. Pagpapatunay na mananampalataya ka. Ligtas ka. Dapat meron itong lahat na gawa. Amen po. Overcoming faith. Paano natin yung mga napag-aralan po natin, mga kapatid. Sige po, tayo po ay umayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, dapat ka pong purihin, sambahin, dakilain sa buhay po namin ang Ama. Pagkat mahal mo kami, lagi ka pong gumagawa, lagi ka po namin kasama, lagi mo po kami iningatan, lagi mo po kami pinapatumayan ang Panginoon. So, mga ganito, Lord, sabi nga po sa awitin, na
karapat dapat po, Lord, tumanggap ka po ng papuri, pagsamba, pagdakila bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Lord, sa umaga ito, patuloy nga po kami nagpapasakop at ilalagay po namin sa iyo yung aming pong mga buhay. Patuloy nga po, Lord, sa buhay po namin. Mabigyan ka ng karangalan, mapapurihan ka, makilala ka, matakila ka, aming Diyos. Lord, sa mga ito, patuloy po kami nagpapasakop at ibibigay po namin sa iyo ang lahat sa buhay po namin. Ang kalooban mo, Lord, yung mapaghari, pagganap sa buhay po namin. Tulungan kami, O Diyos, pagkat alam po namin, lagi ka po namin kasama at nahatay mo lang kami, Lord, na patuloy na pagaling ka, Lord, sa buhay po namin. Lord, kaya aming Panginoon, lubos ang aming pong pasasalamat at pagkilala sa iyo. At ito nga po ang aming pong laging pong dalangin, aming Diyos. Patuloy ka po gumawa sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Habang kami po ay namumuhay sa panahon po nito, patuloy nga po, Lord, kalingalan nga po ang bawat isa sa amin. Ito po ang patuloy po namin dalangin, aming Ama, our Lord and Savior, our King. Hallelujah. Ang lahat ng papuri, pagsamba, ay sa iyo lamang po, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po. So magandang umaga po sa ating lahat. So happy and blessed Sunday po sa bawat isa. So sabi po sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So paano po ba tayo magbigay o magkaloob ng masaya? Yung po bang mayroong kagalakan sa ating puso. Matututunan po natin yan na maging masaya sa pagkakaloob sa pamamagitan ng pag-aaral sa buhay at katauhan ng pinakadakilang pagkakaloob na isinakatuparan ng isang tao na nakilala sa sangkatauhan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So alam naman po natin na iniwan niya ang kanyang kaharian sa kalangitan, pumunta ang Panginoong Hesus sa lupa at kusang ibinigay ang kanyang buhay upang iligtas po tayo. So sabi po sa Gawa 20:35, higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kung nagbibigay tayo ng masagana at kusang loob mula sa ating mga puso, tinitiyak ng ating Diyos na siya ay mag-iingat, magkakaloob sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, maging maliit man ito o malaki at higit pa sa ating mga inaasahan. So tayo po ay manalangin. Taglayang kagalakan aming itinatalaga, Panginoon, ang Panginoong Ama, ang aming mga handog, bilang tanda ng aming taus-pusong pasasalamat at pagsamba sa iyo. O Diyos ng buhay na siyang nagkakaloob ng lahat ng aming mga tinatangkilik, tanggapin po ninyo yung aming alay.
Salamat po o Diyos sa aming kalakasang pangkatawan, physical at spiritual na patuloy ka naming itataas at sasambahin. Sa lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinudulog, itinataas sa iyo o Diyos ang aming mga papuri at pagluluwalhati sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay maghandog. Amen. Hallelujah. So, pakinggan po natin yung birthday song offering po na ako ko na birthday po siya last October 6. Sorry po. Good morning po sa ating lahat. Last year po kasi nag-present din po for my 16th birthday. And ngayon po, noong October 6, ng isang araw, I turned 17 po. And nandito po yung para mag-present. And yes, thankful lang po kay Lord na throughout my 17 years, nandito pa rin ako sa kanya nagpupuri para sa amin. And ito po yung presentation ko para ngayon, 17th birthday and para mag-praise and mag-thank sa kanya. One desire po yung kantang napili ko.
moderator for this. I welcome po muna kay Ma'am Charito Martin. Asaan po si Ma'am Charito? Amen. Welcome po ate. Si ate Teresita Solomon. Ano po? Salamat po sa Panginoon. Diba? Jabis pala. Jabis na yung letal. Ako pala. Sige. Sino pa po? Amen. Welcome po mga kapatid. Sana po makakarating po ito sa masusunod na linggo. Amen. Happy birthday po kay Mario Pilar Malapet. October 8. Happy birthday po. Then kay Ate Susana Baud. October 10. Then si Kuya Roberto Madriaga. October 10 din po. Si Alaina Hernandez, October 10 din. Si Kate Hernandez, October 12. Si Chris Jacob Sabino, October 12. Gina Gonzalo, October 12. Kasi Che, birthday din, October 10. Che Herrera. Ano po birthday din niya? Sige po, pawitan po natin ang ating mga kapatid. Dumarami na po ang bilang namin every Wednesday, kaya encourage ko po kayo. Nasamahan din po kami na pray po every Wednesday, 6 to 7 p.m. Then after this po, may iwak po pinadadala ang Panginoon para po mag-bless kami physically, hindi lang po spiritually. Amen. Then sa mga dito pwede naman po sa online. Ganon din po oras. And then, ano po, ang church planting training, volunteers. So, sino po ang tinatawag ng Panginoon para po tumugod po sa call na ito. I-welcome po kayo. Then, meron po tayong ito after worship, anak-anak sumapunta sa mga care group, leaders and members, level 1 and level 2. Meron po tayong fellowship and meeting after yung fellowship po natin. Amen pa po. Reaching out our goal for the second level. Ito po yung believer plus to unbeliever. I-encourage po natin yung mga nasa level 1 na to encourage po na second level na magiging second po natin, care group po natin. So kung meron na po rin tayo mga candidates for this, well and good po yun. Sige po, tumayo po tayo lahat. Samahan niyo po sa panalangin. Amen. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan, napakabuti mo aming Ama. Maraming salamat po, Lord, for reminding us, Lord, God, to have overcome our faith, Lord God. Marami nga po kami, Panginoon, takbuhin na hinaharap sa buhay na ito. Hindi lamang po sa physical, kundi sa spiritual din po namin, Panginoon. Kaya patuloy kami tumutulong sa ikipanan ng aming Ama. Tulungan mo po kami, O Diyos, na patuloy namin mapagtagumpayan ang lahat ng ito. At patuloy namin panalilin sa aming mga buhay ang pananampalatayang pinagkatiwala mo sa amin. Na ang pag-asa namin sa iyo, Lord, ay tunay nga, Panginoon, na pinanasagan mo, Lord. Na tunay nga, Lord God, tapat ka ng Diyos na nagsama sa amin. You will never leave us nor forsake us. And since you have overcome the world, kami na nanampalataya sa iyo, kaya na namin mapagtagumpayan ang mundo ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, prepare mo po ang bawat isa po sa amin, Lord God,
sa pagbabalik mo po, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na namin ang mga tungkulin at gawain na dapat po namin lakaran at pamuhay, Panginoon, habang hinihintay namin ang muli mong pagbabalik. Ingatan mo rin po, pagtubayan at pagpalain ang mga kapatid po namin, nagdiriwang at magdiriwang ng kaarawan sa buong linggo na ito. Ang pagpapala mo, pagmamahal mo, at lubos na kung pagliligtas mo ay sumakanila po lahat. Maging sa mga first timer namin, Panginoon, pagparaan mo rin po ang mga buhay po nila. Kayo po nakababatid na naman ang puso't kaisipan nila. Kaya dalahan po namin ang pagtulog mo sa lahat ng ito, Panginoon. Ang pag-ingat po tayo sa sumakanila lahat. Maging sa bawat isa po sa amin, Lord God, pagparaan mo nga po ang buhay at ang pamilya ng bawat isang narito. Maging sa care group, fellowship namin and meeting, after the service, Lord, kayo po ang una, kayo po ang maitaas, kayo lang po mapapurihan aming Ama. Sa ikaw papuri at pinakapataas sa pasasalamat aming Ama. Sa anak po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.